Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. And as we conclude this Lord's Day, the first Lord's Day of this year, 2024, tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pagsisimula ng pag-aaral po ng isa sa ating mga kino-confess, ating pinangahawakan bilang Continental Reformed, ang Heidelberg Catechism. So tayo po ay magsisimula sa ating catechetical exhortation simula po ng taon na ito. At ang atin pong unang aaralin, ang Lord's Day 1, na kung saan nakapasaloob po dito ang question and answers 1 and 2 ng ating Heidelberg Catechism. Kaya ito po ang ating babasahin sa gabi pong ito. Kung meron po kayong kopya, ito po ay ating tignan. Heidelberg Catechism, Lord's Day 1, Question and Answers 1 and 2. And after po noon, babasahin din po natin, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8, verses 28 to 30. So after po ng ating pagbabasa ng ating Heidelberg Catechism Lord's Day 1, ang ating pong babasahin na passage ay Romans 8, 28 to 30. Ito po ibabasahin ko pareha sa wikang Ingles. So Heidelberg Catechism, Lord's Day 1, Question and Answers 1 and 2. Question 1. What is thy only comfort in life and in death? Answer, that I, with body and soul, both in life and in death, am not my own, but belong unto my faithful Savior Jesus Christ, who, with his precious blood, has fully satisfied for all my sins, and delivered me from all the power of the devil, and so preserves me that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Yea, that all things must be subservient to my salvation, and therefore, by his Holy Spirit, he also assures me of eternal life, and makes me sincerely willing and ready henceforth to live unto him. Question and answer 2. How many things are necessary for thee to know that thou, enjoying this comfort, mayest live and die happily? Answer 3. The first, how great my sins and miseries are. The second, how I may be delivered from all my miseries, my sins and miseries. The third, how I shall express my gratitude to God for such deliverance. Yan po ang ating Heidelberg Catechism, Lord's Day 1, Question and Answers 1 and 2. And for our passage, Romans 8, verses 28 to 30. Verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he may be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Ito po ang salita ng Panginoon na ating pinakinggan na hango sa itinuturo sa atin ng ating confessional standard, Heidelberg Catechism. Tayo pong lahat ay yumuko saglit at manalangin, hingin ang gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral sa gabi pong ito. Tayong lahat ay yumuko. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na kami po ay dinako nyo sa lugar na ito. Binigyan ng kagustuhan upang tumugon sa inyong pagtawag, upang makapagpahinga. Patuloy na kilalanin, Panginoon, ang araw na ito ay ibinukod ninyo para sa inyo. At tunay, Panginoon, na kami mapaalalahanan na ang buhay namin ay hindi sa amin, kundi inyo pong ibinilang kay Kristo Jesus,
Kami ang inyong bayan, ang mga minamahal po ninyong anak, kaya naman marapat lamang po kami na tumugon ng may pasalamat ayon sa biyaya na aming tinanggap mula sa inyo. Sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay, papatuloy na nagbibigay sa amin ng katiyakan, kasiguraduhan na kami ay may tunay na buhay walang hanggan dahil lamang kay Kristo Jesus, hindi sa anumang bagay na nakita po ninyo sa amin o makakaya namin gawin. Lahat ng ito, Panginoon, ayon lamang po sa inyong biyaya. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, dalangin po namin, tulungan po ninyo kami na muli mapaalalahanan ng inyong salita. Una, mapaalalahanan kami ng inyong kautusan na siyang nagpapahayag sa amin, Panginoon, ng malinaw na kami ay walang kakayanan iligtas ang aming mga sarili. Walang anumang bagay kaming magagawa upang makatupad ng personal, perpekto, at pangwalang hanggan na pagsunod sa inyong kautusan. Ngunit ayon sa inyong biyaya, Panginoon, bagamat kami ay karapat-dapat na tumanggap ng inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan, ang inyong biyaya ang aming naranasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na ipinahayag sa amin, na aming napakinggan at patuloy na napapaalala sa amin sa pamamagitan po ng mabuting balita. Ay dalangin namin sa oras na ito, Panginoon, mas maging malinaw sa amin, mapaalalahanan kami ng katotohanan ng mabuting balita na siyang aming tinanggap. At mula rito, kami ay makatugon ng may buo, may kasiyahan na pasasalamat sa inyong biyaya sa amin. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang title po ng ating catechetical exhortation para po sa gabing ito ay All Things for Our Good. All Things for Our Good. Kagaya po ng binasa po natin sa Romans 8 verses 28 to 30, pinapakita po sa atin ang katotohanan po na ito. Na sa Tagalog ay pinapakita na ang lahat ng bagay ay para sa ating ikabubuti o para sa ikabubuti nating mga mananampalataya. At ito pong katotohanan na ito na mula po sa ating passage ay isa lamang po sa malinaw na katuruan na binibigay sa atin ng salita ng Diyos patungkol sa malinaw, tapat na kapahayagan ng kanyang salita na meron tayong kapanatagan at kaaliwan sa buhay na ito sa pamamagitan ng ating confessional standard. At ito yung dapat nating patuloy na panghawakan sa pasimula ng taon na ito. At patuloy tayo ding mapaalalahanan na ito din ang dapat nating ibahagi sa iba, hindi lamang sa bawat isa sa atin na mga kapwa kabahagi ng iglesyang ito, kundi maging sa mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, nakakarinig ng kanyang mabuting balita. Ito ang dapat nating patuloy na ihayag, na wala tayong ibang kaaliwan, kapayapaan, kapanatagan, kasiguraduhan sa buhay na ito, at hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa kamatayan, kundi ang katotohanan na si Kristo Jesus lamang ang siyang makapagbibigay ng kumpleto, personal, perpekto, at pangwalang hanggan na pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga ang ating Heidelberg Catechism ay tinuturing na Book of Comfort. Ito ay aklat na nagbibigay o confessional standard natin na nagbibigay ng katotohanan na tayo mga Kristiyano ang tunay na mayroong kapayapaan. Tayong mga Kristiyano ay ang mga tunay na may kasiguraduhan patungkol sa ating napakagandang kalagayan, hindi dahil sa kung ano man yung ating ginawa o makakayang gawin, kundi sa biyaya lamang ng Diyos. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus at pagkilos ng banal na Espiritu. At makikita natin, bilang pasimula ng kabuuan ng Heidelberg Catechism, ang napakagandang katotohanan na ito. Nagpasimula ang Heidelberg Catechism sa ganitong klaseng tanong na ano ba ang ating natatanging kaaliwan
No, sa English kasi kaaliwan, comfort pag tinagalog mo, yung comfort, kaaliwan. Pero nakapaloob din dito yung katotohanan na ang tinatanong sa atin, ano ba yung kapayapaan na meron tayo? Ano ba yung natatangi nating kasiguraduhan? Ano yung kapanatagan na meron tayo? Hindi lamang sa buhay, kundi maging sa kamatayan. Yung kabuuan ng ating buhay. At napakaganda na mula rito, mula sa pasimula na ito, ay sinasagot o sasagutin ng Heidelberg Catechism mula sa umpisa hanggang dulo na pinapatotohanan yung katotohanan na ito na meron tayong tunay na kaaliwan, natatanging kaaliwan, kasiguraduhan, kapanatagan, kapayapaan sa buhay na ito at maging sa kamatayan, walang iba kundi sa pamamagitan ng mabuting balita na ating tinanggap. At itong Heidelberg Catechism, to give us background at mapaalalahanan tayo, dahil alam ko naman na naaral na natin ito sa ating Sunday School, sa ating mga pag-uusap, mga previous mga pag-aaral natin, sa ating iba't ibang study groups or means na kung saan tayo ay dinidisciple or kinakatechize ng ating mga office bearers, especially ng ating pastor at ng ating mga elders. Maalala natin na ang Heidelberg Catechism ay sinulat noong January 19, 1563. So, ang pagkakasunod-sunod po ng ating confessional standards ay una, Belgic Confession, then Heidelberg Catechism, then Canons of Dort. At ito ay pinangunahan na isinulat ng mga napakabata, no, nung inaral po namin ito, yung history kung paanong nabuo yung Heidelberg Catechism, ito ay pinangunahan sa pamamagitan ng dalawang batang mga pastor na nag-aral ng salita ng Diyos, si Zacharias Ursinus at Caspar Olivianus. Makikita natin na sila ay ginamit ng Diyos upang buuin ang napakagandang katuruan na ito. At itong Heidelberg Catechism ay mayroong tatlong major divisions. Una, alam naman natin, guilt, grace, gratitude. Pero sa atin, sa LCC, kung di ako nagkakamali, death, deliverance, and duty. Tama po ba, duty? Devotion pa lang. O, di ba? Death, deliverance, devotion. Pero pwede ding duty, no? Or delight. So, may kita natin, iba-iba man yung gamitin nating mga words, no? Pero kino-communicate sa atin yung katotohanan na sinasagot din sa ating question and answer 2 nitong Heidelberg Catechism, itong pattern na ito or yung division na ito, guilt, grace, gratitude, death, deliverance, devotion. At ito'y hango sa division din ng Book of Romans. At itong pag-aaralan natin na Heidelberg Catechism, to remind us, ito ay nahati sa 52 Lord's Days. So, nagsisimula tayo, Lord's Day 1, ito yung ating pinag-aaralan, introduction. Pero yung kabuuan ng Heidelberg Catechism ay pagpapatuloy natin. So, sa buong isang taon, 52 Lord's Days ang meron, at yung Heidelberg Catechism ay nahati or hinati sa 52 weeks. Although last year, merong 53, merong 53rd Lord's Day. So, unusual po iyon. Pero normally, 52 weeks ang meron po tayo. So, sa atin po as Continental Reformed, tayo po ay nakaugalian po na practice na sa Lord's Day, as we celebrate yung pagsamba natin sa Panginoon, morning ang ginagawa po natin ay tinatawag na Lectio Continua. So meron tayong specific na book sa Bible na continuously pinag-aaralan natin, kagaya po sa umaga, meron tayong 1 Corinthians na kung saan matatapos na po tayo. Pero sa evening service, nakaugalian natin ng mga Continental Reformed Fathers natin na aralin ang Heidelberg Catechism at iba pang mga confessional standards
na meron tayo. At dito po, makikita natin sa gabing ito na ang ating pag-aaralan, mag-focus po tayo sa Lord's Day 1. At ang Heidelberg Catechism ay malinaw po sa Lord's Day po na ito, Lord's Day 1, malinaw po na itinuturo sa atin na tayong mga ibinilang ng Diyos kay Kristo Jesus sa kanyang katawan, ang siyang nagtataglay ng tunay na kapayapaan, kapanatagan, kasiguraduhan, katiyakan, na ang lahat, kagaya ng ating title ng message na ito, na ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay para sa ating ikabubuti. Portion lamang po ito ng Heidelberg Catechism, kung ating titignan, na binasa naman natin kanina at mamaya ulitin natin. So, basically ngayon pong gabi, expound po natin itong katotohanan po na ito na communicate sa atin ng ating Heidelberg Catechism. So, makikita po natin na yung Heidelberg Catechism ay nahati sa 3 bahagi lamang. At i-expound pa sa atin sa mga susunod na linggo ng ating pag-aaral. So, guilt, grace, gratitude. Una pong pinapakita sa atin na ang lahat ng bagay ay para sa ating ikabubuti kasi ang katotohanan, bago ito maging totoo sa atin, yung ating kalagayan, yung ating dating kalagayan, at ano po yun? Tayong lahat ay guilty before God. Kung tutusin, lahat tayo ng mga tao under the posterity of Adam, diba? Maalala po natin, in Adam's fall, sin we all. Dahil lahat tayo ay nagmula kay Adan, lahat tayo na mga kabilang sa Kanya, apart from Christ, tayo ay mga makasalanan. Kaya namanan natin ang pagiging makasalanan. Tayo nagkakasala laban sa Diyos, hindi natin natutupad ang kautusan ng Diyos dahil tayo ay makasalanan dahil sa ating ninuno na si Adan. So ito po, makita po muna natin yung katotohanan na ito, kagaya ng sinasabi sa atin ng Heidelberg Catechism, ano ang mga bagay na dapat nating maunawaan, malaman, nang sa gayon tayo po ay magkaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, katiyakan, na may enjoy po natin itong mga bagay po na ito. Itong katotohanan na ito, na tayo ay may natatanging kaaliwan. Una, sinasabi po sa atin na tayo po ay guilty. Makita po natin na tayong lahat ay nagkasala laban sa Diyos. At dahil sa ating pagiging makasalanan, tayo po ay napapasailalim sa isang kalunos-lunos at kalugmok-lugmok na kalagayan. Lahat tayo ay paparusahan ng Diyos, yung parusa ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kabilang kay Adan, ay mararanasan natin. Malinaw po yan na sinasabi sa atin ng Biblia. Sa iba't ibang passage ng Bible, may kita po natin na ang lahat ng tao ay nagkasala. Na ang lahat ng tao ay hindi nakatupad sa kautusan ng Diyos. Kayo po din mismo makapagsasabi na before kayo nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, lahat ng uri ng kasalanan ay ating nagagawa. Titignan natin ang kautusan ng Diyos. Una, sinabi sa kautusan ng Diyos na tayo ay dapat hindi sumamba sa ibang Diyos maliban kay Yahweh. Pero makikita natin, sinasamba natin ang ibang Diyos, hindi natin kinikilala ang Diyos. Diba? Yun yung sinasabi sa Romans chapter 3. Walang naghahanap sa Diyos. Hindi natin hinahanap ang Diyos, hindi natin hinahanap ang tunay na Diyos. Kahit meron tayong idea or meron tayong pagkaunawa na merong lumikha sa lahat ng bagay, pero hindi natin nauunawaan, hindi natin malalaman ayon sa ating sarili kung sino ang lumikha sa lahat ng bagay, kung sino ang lumikha sa atin. Hinahanap natin ang Diyos na naayon sa ating
pagkaunawa. Diyos na gawa ng ating mga isip, ng ating mga utak. Kaya ano nangyari? No? Imbis na sambahin natin yung Diyos, yung tunay na Diyos, ang sinasamba natin ay mga nilikha lamang ng Diyos. Tayo sumasamba, maraming tao sumasamba sa araw, sa mga nilikha ng Diyos, sa bundok, sa mga hayop. Sinasamba natin yung mga inukit na larawan. Hindi ba karamihan sa atin bilang mga Pilipino, tayo ay galing sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga inukit na larawan, mga santo. Ako din po, galing sa ganoon. No? Ano pa? Imbis na ibigay natin sa Panginoon ang buong pagkatao natin, ang pagmamahal natin, ang buong lakas natin, alam natin sa sarili natin na ang ating inuuna ay ang ating mga sarili. Hindi natin minamahal din ang ating kapwa, na kapwa nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kaya hindi po kayo magtataka, no? Huwag po kayo magtaka kung bakit before and even nga ngayon, makikita po natin na bakit meron tayong galit or may mga pagkakataon tayo ay hindi natin minamahal ang ating kapwa. Dahil po sa katotohanan na tayo ay mga makasalanan. At pinapakita lamang po nito yung katotohanan na tayo ay tunay na hindi nakatupad sa kautusan ng Diyos. Na sinamaray sa atin ng Panginoong Jesucristo. Diba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And, ano po yung pangalawang summary ng law? You shall love your neighbor as yourself. Anong nangyayari sa atin? Sinasabi natin, before, di ba? Mahal natin yung Diyos. Nung hindi pa tayo mananampalataya sa Panginoon. Sinasabi natin na, mahal natin yung Diyos. Pero yung Diyos na sinasamba natin, hindi naman talaga yun yung Diyos. Diyos yun according sa ating sariling pagkaunawa. Diyos yun na inukit natin. Gawa-gawa ng ating isip. Pero hindi yun yung tunay na Diyos. Hindi natin minamahal ang ating kapwa. Bagkus tayo makasarili, yung mga bagay na ginagawa natin ay para lang sa ating kapakinabangan. So hayag, sinasabi sa atin ng Romans at iba pang passages sa Bible na hayag ang ating pagiging makasalanan. Hindi lamang ng mga Hudyo sa kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos dahil sila yung binigyan, sila mismo yung nakatanggap ng 10 kautusan ng Diyos. Ngunit tayo ay kabahagi din nun. Dahil ang kautusan ng Diyos sa simula't simula pa ay ibinigay niya na sa atin. At sinasabi ni Apostol Pablo na hindi lang yung mga Hudyo ang nagkasala laban sa Diyos according sa kautusan, according sa kanyang standards, kundi maging tayo ng mga Hintil. Hindi porket hindi natin alam yung kautusan, hindi na tayo kasali doon or kumbaga excuse tayo. Hindi. Yung conscience natin mismo ang nagsasabi na mali yung ating ginagawa, na tayo ay nakalabag sa kautusan ng Diyos. At ano pa? No? Dahil sa ating pagiging makasalanan, dahil tayo ay sanay na ginagawa natin itong mga bagay na ito, maging yung conscience na ibinigay sa atin ng Diyos ay ano pong nangyayari? No? Parang wala na tayong konsensya na mali yung mga bagay na ito, alam natin pero pinagpapatuloy natin. So sa madaling salita, ang bawat isa sa atin ay tunay na makasalanan at tunay na karapat-dapat na tumanggap ng parusa ng Diyos. Mas magiging malinaw pa po sa atin ito sa mga susunod nating pag-aaral, specifically sa first part ng ating Heidelberg Catechism. We're just giving or studying yung intro po ng ating Catechism. Pangalawang bagay na tinuturo sa atin ng Heidelberg Catechism
na dapat nating maunawaan upang tunay nating ma-enjoy yung comfort na meron tayo, yung kapanatagan na meron tayo. Hindi lamang yung kung ano po yung ating pinanggalingan, ano po yung tunay nating kalagayan bilang makasalanan sa harapan ng Diyos, at kung ano yung ating kalagayan o yung sasapitin natin apart from God's grace. Pangalawang dapat nating malaman, sinasabi sa atin ng Heidelberg Catechism, na siyang faithful reflection, summary, and expression ng sinasabi ng Bible, ay yung katotohanan na makita natin ang biyaya ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Ang biyaya ng Diyos na matatagpuan natin kay Kristo Jesus. Sa kabila ng ating pagkakasala laban sa Diyos, kawalan natin ng pag-asa dahil ayon sa ating sarili, hindi tayo babalik sa Diyos. Ayon sa ating kagustuhan, hindi natin nanaisin na bumalik sa Diyos. Kaya biyaya ang ating natanggap dahil ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang tayo ay mapanumbalik sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo Jesus na Kanyang isinugo upang tuparin ang Kanyang planong pagliligtas sa atin na mga makasalanan, tunay na mauunawaan natin at ma-enjoy natin ang kapanatagan, kapayapaan na meron tayo. At dito nakafocus ang ating passage. Romans chapter 8 verses 28 to 30. Basahin natin muli. Sa Tagalog, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ba? Napaka-familiar po para sa atin itong passage po na ito. Alam natin, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So dito makikita natin yung comfort na ibinibigay sa atin ng Diyos, pinapaalala sa atin na meron tayong comfort mula sa Diyos dahil alam natin ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Na ang lahat ng bagay, hindi man natin ito gustuhin o para sa atin hindi ito kaaya-aya, pero ang lahat ng bagay na ating pinagdadaanan o lahat ng ating pinagdaanan sa ating buhay at pagdadaanan pa, lahat ng ito, kung tunay tayong kabilang kay Kristo Jesus, kung tunay tayong pinili ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pagkilos ng Banal na Espiritu, ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. Yes, maging yung mga bagay na naranasan natin at mararanasan natin na mga mapapait. Iba-iba tayo ng kwento sa ating buhay. Iba-iba tayo ng karanasan. Pero isa lang ang katiyakan na merong tayo at magbibigay sa atin ng kapanatagan, kapayapaan at kasiguraduhan. Ano ito? Dahil tayo ay kay Kristo Jesus, tayo ibinilang ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin in the future. Pero nakakatiyak tayo na ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. At patunay ang mga nangyari noong mga nakalipas na panahon. Di po ba? Ang Diyos ang nagdala sa atin sa ating sitwasyon ngayon. Hindi ang ating mga sarili o kung ano yung ating ginawa. Kaya hindi tayo makakapagmalaki sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na dahil ako ay mas mabait kaysa sa kapitbahay ko o mas mabait ako kaysa sa ibang tao, kaya ako naging Kristiyano o kaya ako nararanasan yung mga pagpapala ng Diyos, yung kaligtasan na ibinigay sa akin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga nagsasabi na
Kaya daw sila niligtas ng Diyos dahil nakita ng Diyos from eternity past na tayo sasampalataya kay Kristo Jesus. Wala yun sa Biblia. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Ang Diyos ang siyang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos from the eternity past na nakita daw ng Diyos. Si Alvin, sasampalataya siya sa akin, kaya ako siya pipiliin. Hindi po ganun yung sinasabi ng Biblia. Nawa po maging malinaw po sa atin ito. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya tayo sumampalataya kay Kristo Jesus. Kaya tayo nakarinig ng mabuting balita. Kaya tayo ay may kagustuhan na lumakad sa kabanalan, lumakad sa katuwiran, dahil tayo ay pinili ng Diyos sa simula't simula pa. At hindi nga sa simula't simula pa bago pa magsimula ang lahat ng bagay. Wala nang ibang makakapagbigay sa atin ng comfort maliban sa katotohanan na iyon. Na bago pa tayo likhain ng Diyos, tayo ay Kanya nang pinili na mapabilang kay Kristo Jesus. Kaya, yung katuruan na ang tao ay maliligtas ayon sa kanyang gawa, ayon sa kanyang mabubuting gawa, ay isang kasinungalingan. Dahil malinaw sa atin na tinuturo ng Biblia na bago pa tayo magkaroon ng kakayanan na gumawa ng mabuti, ang Diyos na ang gumawa sa atin ng mabuti. Siya ang pumili sa atin. Siya ang nagmahal sa atin. Siya ang naglagay sa atin upang mapabilang tayo kay Kristo Jesus. Ang kanyang pangakong pagliligtas, ang kanyang mga pangako ay kanyang ibinigay, inilaan, inihanda para sa kanyang mga pinili. Ito'y isang kapanatagan para sa atin, mga kapatid, na malaman natin na ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Na ang Diyos na mabuti, Diyos na mahabagin, makapangyarihan sa lahat, ay may layunin sa ating mga buhay. At ano iyon? Ano ang layunin na iyon? Para yumaman ka? O kung ano pa mga makamundong pag-iisip, mga hangarin? Hindi. Ang pinakalayunin ng Diyos sa atin upang tayo ay maging kabilang kay Kristo Jesus. Maging bayan ng Diyos. Verse 29. Ano ang tinuturo sa atin? Kabilang sa katotohanan na ipinapahayag sa atin ng ating Heidelberg Catechism. Pinapakita sa atin yung kapanatagan na meron tayo, kapanatagan para sa atin ng mga binilang ng Diyos kay Kristo Jesus, na malaman na tayo ay itinataguyod ng Diyos. Ang Diyos ang siyang magtataguyod sa atin sa buhay na ito. Napakahirap ng buhay sa mundo. At higit sa lahat, napakahirap maging Kristiyano. Kasi, nakatingin sa atin, una ang ating pamilya. Di ba? Ang ating pamilya, ating mga kaibigan, nariyan ang tukso ng kaaway ni Satanas, nariyan ang mundo na makasalanan, at nariyan ang ating pagiging o yung makasalanan nating kalikasan. Napakahirap. Gusto natin lumakad sa kabanalan, pero anong sinasabi ng salita ng Diyos? Anong sinabi ni Apostol Pablo? Kung ano yung gusto kong gawin, yun yung hindi ko nagagawa. Kung ano yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Hindi ba tayo rin mismo makakapagpatunay niyan? Lord's Day ngayon, napaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Napaalalahanan tayo na tayo ay naligtas lamang ayon sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At tayo ay dapat tumugon ng may pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ano? Paglakad ng may pasasalamat, paglakad na naayon sa kabanalan at katuwiran. Pero matapos ang Lord's Day, pag-uwi natin sa bahay, pagpunta natin sa ating mga kaibigan, pagpunta natin sa ating mga pamilya, anong nangyayari? Nakakalimot tayo.
Nakakalimot tayo sa biyayang ating tinanggap. Nakakalimot tayo sa kalagayan na kung saan inialis tayo ng Diyos. Nakakalimot tayo sa kung paanong dapat tayo tumugon sa Diyos ayon sa biyayang ito. Nakakalimot tayo. Mamaya, bukas, sa susunod na araw, after ng Lord's Day na ito yung siguradong mangyayari sa atin. Makakalimot tayo. Magkakasala tayo. Susuway tayo sa kung ano yung inuutos ng Panginoon sa atin. Susuway tayo. Malalapastangan natin ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanyang kautusan. Yan ang katotohanan sa ating buhay, Kristiyano. Tayo ay mga taong makakalimutin. Dahil sa ating pagiging makasalanan, nakakalimutan natin ang mga katotohanan na ito. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na tayo, ibinigay sa atin ng Panginoon ang araw na ito upang mapaalalahanan ng kautusan ng Diyos na kailanman. Ito kasi nagiging problema natin, mga kapatid. Ang nagiging problema natin ay para bang, okay, ang Panginoong Hesus ang nag-justify sa akin. Pero after nun, ako nang bahala sa buhay ko. Kaya ko na. Then we will find ourselves, makikita natin ang ating mga sarili na, after ng Lord's Day, nagkasala na naman tayo. Pinapakita sa atin ng kautusan ng Diyos na wala ni isa man sa atin, na wala ni isa man sa kautusan ng Diyos, ayon sa ating kakainan, ayon sa ating sariling kagustuhan, kung wala ang biyaya ng Diyos, ito ay ating susundin. Wala ni isa sa atin ang makakatupad ng personal, perpekto, at perpetual o pangwalang hanggan sa kautusan ng Diyos. Mamaya lang, makikita natin ang ating mga sarili. Aware man tayo o hindi, tayo nagkasala sa Diyos. Pero ano ang ipinapahayag sa atin ng mabuting balita? Matapos maipahayag ang katotohanan ng kautusan ng Diyos na tayo walang kayang gawin upang maligtas ang ating mga sarili, upang makapanatili sa kaligtasan na ating tinanggap ayon sa pagsunod sa kautusan, ipinapahayag sa atin ng mabuting balita na wala tayong ibang pag-asa kundi si Kristo Jesus. Wala tayong ibang pag-asa, wala tayong ibang natatanging kaaliwan sa buhay na ito o maging sa kamatayan man, kundi ang mabuting balita na si Kristo Jesus, napakasimple, pero lagi nating nakakalimutan na si Kristo Jesus ay naparito para sa isang makasalanan na katulad mo at katulad ko. Yan ang paulit-ulit na dapat nating mapakinggan. Hindi lamang sa pasimula ng taon, hindi lamang Lord's Day morning, kundi bawat preaching. Kaya napakahalaga ng preaching of the law first, then the gospel. Kaya yan po yung pinagdidiinan po natin dito. As Reformed Christians, yan po ang ating itinuturo. Yung primacy ng gospel, yung importance ng gospel. Dahil sa pamamagitan ng gospel, hindi lamang tayo na-justify, kundi sa pamamagitan din ng gospel, tayo ay sinasanctify. Tayo ay itinataguyod ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Verse 99, sapagkat alam na ng Diyos noon pa kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila itinalaga niya upang matulad sa kanyang anak na si Jesus
para siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. So ang layunin ng Diyos para sa atin na kanyang mga pinili noon pa, bago palikhain ang lahat ng bagay, ay tayo na mga ibinilang niya kay Kristo Jesus ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Maging katulad ni Kristo Jesus. At ang Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, ang siyang magtataguyod sa atin sa buhay na ito. So ito'y isang kapanatagan sa atin. Hindi lamang yun. No? Tayo din ay binibigyan ng kasiguraduhan ng Diyos at isang kapanatagan sa atin na malaman na ang Diyos mismo ang siyang magbibigay sa atin ng kalubusan. Verse 30, basahin natin, di ba? Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuturing niyang matuwid. At ang itinuturing niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. So ito yung tumutukoy sa golden chain of salvation, yung Catena Aurea. Ito yung pagkakasunod-sunod ng kaligtasang ipinangako sa atin ng Diyos. Siyempre, unang election. So, from eternity past, ang Diyos ay pumili na ng mga tao na, ito yung katotohanan na napakahirap tanggapin ng maraming nagsasabing sila ay Kristiyano, na nakakaunawa ng Biblia. Hindi nila matanggap na merong election. Sinasabi na, grabe naman yung Diyos, may election. Ang katotohanan nga niyan, ang bawat isa sa atin, kung wala ang biyaya ng Diyos, walang election. Lahat tayo ay karapat-dapat parusahan ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos, mayroong election. At kaya tayo, bilang Reformed Christians, tayo ay naniniwala isa sa ating pinanghahawakan, yung Covenant of Redemption. Na ang lahat, yung plano ng Diyos, ang pagliligtas, para sa ikabubuti natin na mga mananampalataya kay Kristo Jesus, ibinilang niya kay Kristo Jesus, ginawa niyang kanyang bayan, ginawa niyang kanyang mga anak. Ito yung ating pinanghahawakan, na ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa atin, pagliligtas, plano ng kaligtasan, ay para sa atin. At ito'y nangyari noon pa, bago palikhain ang lahat ng bagay. At ang kalubusan nito ay mangyayari saan? Glorification. Yung kalubusan ng mga pangako ng Diyos para sa ating kaligtasan. Fully marirealize natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So imposible, sinasabi lamang ni Apostol Pablo na imposible na yung mga pinili ng Diyos ay hindi nila mararanasan yung pagkakasunod-sunod ng pangakong kaligtasan na kanyang ipinangako sa kanila. Imposible na yung mga pinili ng Diyos bago palikhain ng lahat ng bagay ay hindi niya tatawagin na sumampalataya sa Kanya. Hindi niya i-justify, hindi niya isa-sanctify, at hindi niya, lastly, i-glorify. Lahat ng ito, lahat ng pangako ng Diyos para sa ating ikabubuti, unang-una, para sa ating kaligtasan, lahat ng ito ay pagkakalob niya sa atin. Kaya, yung katotohanan ng ating kapanatagan ay maliwanag na itinuturo sa Biblia. At maliwanag na itinuturo sa paumpisa pa lamang ng ating Heidelberg Catechism, Lord's Day 1. Na tayo, mga kabilang kay Kristo Jesus, hindi na natin pagmamayari ang ating sarili. Ito yung response natin, di ba? Guilt, grace. Nalaman natin ang ating pagiging makasalanan. Karapat dapat tayong parusahan ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan. Nalaman natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Ngayon ano ang ating tugon? Ang tugon natin
ay pasasalamat. Walang iba kundi pasasalamat. Pasasalamat. Una, na malaman natin na tayo ay kay Kristo Jesus, kabilang tayo sa Kanya, hindi na natin pagmamayari ng ating sarili. At anong application nito, mga kapatid? Bilang tugon ng may pasasalamat sa Diyos, no? Hindi tayo yung mangunguna sa ating sarili, hindi tayo magde-decide according to our own, sa ating sariling karunungan. Tignan natin ang salita ng Diyos. Tignan natin ang kanyang kautusan. Babalik tayo sa kautusan. Ngunit, hindi para maligtas tayo. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Maging malinaw sa atin. Hindi tayo babalik sa kautusan upang maligtas, kundi babalik tayo sa kautusan upang makita natin kung paano dapat tayo magpasalamat. Dahil sinasabi ng kautusan kung paano tayo dapat mamuhay at kung ano ang buhay na nakakalugod sa Diyos. Never, no? Never na ang kautusan ay itinalaga ng Diyos na kapamaraanan para sa atin ng mga makasalanan upang tayo maligtas. Dahil alam ng Diyos at tayo mismo alam natin na hindi tayo maliligtas ayon sa kautusan. Tayo babalik sa kautusan upang magpasalamat sa Diyos. So una, hindi natin pagmamayari ang ating mga sarili. Tayo ay pagmamayari ni Kristo na ating Panginoon. So hindi ikaw ang Panginoon ng iyong sarili. Kung ikaw ay nagsasabing mananampalataya, si Kristo ang Panginoon. Si Kristo ang Panginoon mo. Siya ang iyong susundin. So, specific, mga kapatid, concrete application. Isa sa mga kautusan ng ating Panginoong Jesucristo ay mahalin natin ang ating Diyos, yung summary ng law. Mahalin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa at ng buong lakas. At part nun ay babalik na naman tayo, lagi nating narinig to, Lord's Day. Lord's Day. Kung tayo ay hindi umaattend diligently, ninanakaw natin ang araw ng Panginoon na para sa Kanya, hindi tayo nakakatugon ng may pasasalamat sa Diyos. At para bang sinasabi natin na akong bahala sa buhay ko kung anong gusto kong gawin. Maraming implications patungkol sa bagay na ito. Na si Kristo ang nagmamayari sa ating buhay. Ano pa? Baptism. Kung sinasabi mong mananampalataya ka ni Kristo Jesus, ngunit hanggang ngayon, hindi ka kabilang sa isang local church, o ikaw ay umaattend lang sa isang local church pero ayaw magpabaptize, ikaw ay sumusuway sa kalooban ng Panginoon na sinasabi mong iyong Panginoon. Ano pa? Kung ikaw ay nagmamatigas, ayaw mong sundin ang makadiyos na pangunguna ng mga itinalaga ng Diyos upang pangunahan, hindi pangunahan na parang pakialaman, no? Pakialamanan yung buhay natin, kundi para pa rin sa ating ikabubuti. Ang mga itinalaga ng Diyos upang tayo ay mailid ayon sa pamumuhay ng may katuwiran at kabanalan. At sino-sino ito? Mga office bearers ng church. Kung tayo ay nagkakasala at tayo ina-admonish, tayo nire-rebuke ng ating pastor or ng elders natin or maging sa deacons natin, tayo nagkakasala laban sa Diyos. At tayo din nagkakasala laban sa kanila. Dahil sila ang mga tinalaga ng Diyos upang tayo ay mapabuti. Biruin niyo yun. No? Si Pastor Matt, no? Si Pastor Matt, yung mga elders natin, yung mga deacons natin, sila yung ginagamit ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ngayon, meron din silang gampanin. No? Bilang pasasalamat sa Diyos,
Sila ay mangangalaga sa atin, both spiritual and sa ating mga physical na pangangailangan. At kapag hindi nila ito ginagampanan, sila ay nagkakasala laban sa Diyos at sila ay nagkakasala laban sa atin. At ang kanilang paglilingkod ay paglilingkod ng may pasasalamat. Hindi magisterial authority, kundi ministerial authority ang kanilang pinapractice. Marami pang mga implikasyon. Mauubos yung oras natin kapag inisa-isa natin yun. So sa pamamagitan ng katotohanan na ito, itinuturo sa atin na hindi natin pagmamayari ang ating sarili. Huwag tayo magdi-decide according to our own. Si Kristo ang Panginoon. Si Kristo ang siyang nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, siyang nagpalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng dyablo. Pero anong nangyayari sa atin? No? Imbis, pagkatiwala natin sa ating Panginoon ang ating buhay, hayaan natin ang Panginoon ang siyang manguna sa atin, ayon sa kanyang salita, anong ginagawa natin? Karaniwan. Bumabalik tayo sa na para bang tayo ay napasailalim pa rin ng kaaway ng Diyos. Sa ating iniisip, sa ating mga pinapost, no? Sa lahat ng bagay, na para bang si Kristo hindi namatay para sa atin. Na para bang hindi tayo pinalaya ng Panginoon mula sa pagkakasala at mula sa kapangyarihan ng dyablo. Maging sa ating buhay, no? Ang dami nating inaalala. Ang dami nating pinapakita natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat natin lubusang pag-alalahanan. Yung mga bagay na anong kakainin natin, anong inumin natin, sa mga material na bagay. Pinagdududahan natin ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kawalan ng kapanatagan. Kagaya ng sinasabi ko, at kagaya ng palagi nating napapakinggan, no? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan, ay mag-aalala na tayo. Tayo mga Kristiyano, ay mayroong Panginoon na nag-iingat sa atin. Meron tayong Ama na nasa langit na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. At ipinangako ng salita ng Diyos sa atin na ang lahat ng bagay, hindi lamang mga bagay na nakalipas, mga bagay sa kasalukuyan, at maging bagay sa hinaharap, ang lahat ng bagay ay para sa ating ikabubuti. Pero ano ang ginagawa natin? Imbis na pagkatiwalaan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kumakalinga sa atin, nagmamahal sa atin, nagligtas sa atin, nag-provide ng ating kaligtasan na kailanman hindi natin kayang i-provide, gawin para sa ating sarili, pinagdududahan natin. Hindi natin pinagkakatiwalaan. Kaya nawa, mapaalalahanan tayo ng mga katotohanan na ito. Dito pa lamang sa first Lord's Day, question and answer ng ating Heidelberg Catechism. Napakayaman ng itinuturo sa atin ng mga katotohanan na siyang magbibigay sa atin ng tunay na kaaliwan, tunay na kapanatagan, tunay na kapayapaan. At ito'y magdudulot sa atin, no, ang mga bagay na ito, kung ang Diyos ang naglalakip-lakip ng lahat ng bagay para sa ating ikabubuti, anong nararapat nating tugon? Magtiwala. Kung paanong ibinigay ng Diyos ang kaligtasan para sa atin, no? Meron tayong kasiguraduhan na siya ang kakalinga sa atin.
nang siyang magtataguyod sa atin, magpro-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Dahil siya ang ating tapat at mapagmahal na Ama dahil lamang kay Kristo Jesus. At mismo ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin, pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang siyang nagbibigay din sa atin ng kasiguraduhan patungkol sa ating kaligtasan. Sa ating sarili, mga kapatid, sa iyong sarili, kailanman, hindi mo gugustuhin na lumago sa kabanalan o sa katuwiran. Ayon sa iyong sariling kagustuhan, hindi ka lalago sa pananampalataya. Palagi kang magdududa patungkol sa kaligtasan na meron ka. At nangyayari sa atin yan. Hindi ko sinasabi na perfect tayo, na lahat tayo ay sigurado sa ating kaligtasan. Yung ilang sa atin, nagdududa. Yung ilan nga no? Hindi naman ligtas, kasi hindi naman natin nakikita yung puso ng bawat isa. Hindi naman talaga ligtas, pero meron silang pagnanais o iniisip nila, ligtas sila. Pero ang Panginoon ang nakakakita ng ating mga puso. Ang Panginoon ang nakakaalam kung sino ang tunay na sa Kanya. At ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo ay mayroong kaligtasan. At siya rin, ang banal na Espiritu din, ang siyang nagbibigay sa atin, ito yung manifestasyon. No? Ito yung tunay na manifestation. Yung sinasabi ng mga, sinasabi ng mga kapatid nating iba ang pagkaunawa sa manifestation. Ito ang tunay na manifestasyon na tayo makakasiguro sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tayo may kaligtasan. Ano ito? Binibigyan tayo ng banal na Espiritu ng kagustuhan at kahandaan na sumunod, na mamuhay para sa Diyos bilang pasasalamat. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kung wala tayong kagustuhan, wala tayong kahandaan na mamuhay sa katuwiran, sa kabanalan, malamang, isa itong implikasyon, manifestasyon, na tayo ay hindi tunay na kabilang kay Kristo. Napaka-imposible, mga kapatid. Napaka-imposible na sinasabi mong ikaw ay mayroong kaligtasan, ikaw ay kabilang kay Kristo, ngunit wala kang pagnanais, wala kang kagustuhan na lumakad ayon sa kautusan ng Diyos, mamuhay sa katuwiran at sa kabanalan. Napaka-imposible. Ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa mga tunay na mananampalataya, ang siyang magbibigay ng kahandaan at kagustuhan na mamuhay. Malinaw na sinasabi sa atin, sa ating Heidelberg Catechism, tayo ay kanyang ginagawa na taos-pusong sumasang-ayon at handang mamuhay mula ngayon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tugon natin ay pasasalamat. Kaya nating sundin ang kautusan ng Diyos, hindi ayon sa sarili nating kagustuhan, kundi ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Kaya, mga kapatid, dito na ako magtatapos. Sinasabi lamang sa atin ng ating unang Lord's Day, ng ating Heidelberg Catechism, na tayong mga Kristiyano, kung tayo ay tunay na sumasampalataya kay Kristo Jesus, tayo ang may tunay na kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Tayo ang may mga tunay na kaaliwan sa mundong ito. At hindi lamang sa mundong ito, maging sa kamatayan. Kaya haharapin natin ang bawat araw ng buhay natin nang mayroong katiyakan, na mayroong pag-asa, na mayroong kasiguraduhan na tapat ang Diyos na siyang tumawag sa atin, na siyang nagligtas sa atin. At ito'y magdudulot sa atin na tumugon ng may pasasalamat sa Kanya sa bawat araw ng ating buhay. Dahil makakasigurado tayo na siya, ang Diyos mismo,
sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang magbabago sa atin araw-araw sa ating buhay. Makasunod tayo sa kautusan ng Diyos, sa kanyang kalooban, maging handa sa lahat ng mabubuting gawa, mahalin ang Diyos ng buong puso, isip, lakas, kaluluwa natin, mahalin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, ayon lamang sa kanyang biyaya. Dahil tayo ay kabilang kay Kristo Jesus, tayo ay mamuhay ng naayon sa pagkatawag natin. Ikaw ay Kristiyano, hindi dahil ayon sa sarili mong kakayanan. Ikaw ay Kristiyano ayon lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay patuloy na magpasalamat sa Diyos. Tayo ay patuloy na tumugon ng may pasasalamat. Tayong lahat ay umuko at manalangin. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin na muli kami ay napaalalahanan ng inyong salita na tunay lahat ng bagay na nararanasan namin sa aming buhay at patuloy niyo ipagkakaloob sa amin. Lahat ng ito ay ayon lamang sa iyong biyaya. At ang lahat ng bagay na inyong ipinapahintulot sa amin, lahat ng ito ay nagkakalakip-lakip para sa aming kabubuti. May mga pagkakataon man, Panginoon, na pakiramdam namin, iniisip namin, na yung mga bagay na na-experience namin sa buhay namin ay hindi kaaya-aya, na para bang kami ay kinalimutan nyo na o hindi kayo naging tapat sa amin, Panginoon. May mga ganong pag-iisip kami, binabato sa amin ng kaaway, ibinabato sa amin ng mundo, kami mismo sa aming pagiging makasalanan, naiisip namin ang mga bagay na ito. Pero ang katotohanan, Panginoon, kung kami ay nakay Kristo Jesus, ang lahat ng bagay ay inyo pong pinagkalakip-lakip para po sa aming kabubuti. At dahil dito, Panginoon, nawa sa kapangyarihan, patnubay, pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay, tunay na kami ay tumugon ng may kahandaan, may pasasalamat, pagnanais, na sundin ang inyong kalooban sa amin. Sundin ang lahat ng inyong pinag-uutos sa amin ng may pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.